Ang pelikula ay nagsisimula habang si Lisa Gray, isang eksperto sa pagpapanumbalik ng sining mula sa Amerika, ay nasa isang bus papunta sa mga suburb ng Leycia. Ilang sandali pa, huminto ang sasakyan at sumakay ang isang grupo ng 3 tao, kabilang ang 2 babae at isang lalaki. Mukha silang mga turista at agad na nakipag-usap kay Lisa. Lumalabas na ang 2 babae, sina Tracy at Madison, ay mga Amerikanong biologist, at ang lalaki na si Tony ay ang kanilang Italian guide. Papunta sila sa gilid ng isang baryo na tinatawag na Senuki upang pag-aralan ang lokal na mga hayop. Nagpakilala si Lisa at sinabi na pareho rin siyang pupunta sa nasabing baryo. Ilang oras ang lumipas. Naging gabi na at nakarating ang grupo sa kanilang destinasyon. Ibinunyag ng mga biologist na magtatayo sila ng kampo sa kalapit na kagubatan. Si Lisa, sa kabilang banda, ay may reserbasyon sa isang hotel na malapit sa hintuan ng bus. Nagkasundo silang magkikita muli sa loob ng ilang araw bago maghiwa-hiwalay. Kinabukasan, naghihintay si Lisa sa hintuan ng bus sa labas ng kanyang hotel nang may lumapit na isang gwapong lokal na lalaki. Sinabi nito na wala ng bus sa lugar na iyon at tinanong kung saan siya pupunta. Sumagot si Lisa na patungo siya sa Malvet Mansion, at nag-alok ang binata na ihatid siya doon. Bagamat medyo kinakabahan, pumayag si Lisa, at naglakad ang dalawa papunta sa destinasyon. Habang naglalakad, ipinakilala ng binata ang sarili bilang si Marcus, at sinabi rin ni Lisa ang kanyang pangalan. Di nagtagal, narating nila ang Malvet Mansion, isang lumang gusali na may malaking kahalagahang historikal. Inihatid ni Marcus si Lisa sa harap na pintuan at bago umalis, binanggit na nagmamay-ari siya ng isang pub malapit doon. Inimbitahan niya si Lisa na dumalaw kung may libreng oras, at saka magalang na nagpaalam. Pagkapasok ni Lisa sa mansion, mainit siyang sinalubong ng may-ari nito, si Ginang Emma Fossa Malvet. Siya ay isang single mother na mukhang bata at malusog sa kabila ng kanyang edad. Agad na inihatid ni Emma ang Amerikana sa itaas kung saan naruroon ang painting na kailangang kumpunihin. Napinsala ito sa isang sunog at kasalukuyang natatakpan ng makapal na itim na uling. Maingat na sinuri ni Lisa ang painting at binanggit na maaaring tumagal ng 1 buwan ang buong proseso. Ngunit nang marinig ito, biglang nagbago ang tono ni Emma, sa isang nakakatakot na paraan. Sinabi niyang kailangang matapos ang restoration sa loob lamang ng 2 linggo. Medyo nagulat, sinabi ni Lisa na sisimulan na niya agad ang trabaho at hiniling pa niyang matulog sa silid kung saan naruroon ang painting. Pumayag si Emma sa mungkahi at iniwan siya upang simulan ang gawain. Kinagabihan, ang Italian guide na si Tony ay nag-set up ng mikropono sa kagubatan malapit sa baryo ng Senuki. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang tent at kalmadong nakinig sa samot-saring ingay na naririnig mula sa mikropono. Sa una, tila normal ang lahat hanggang marinig niya ang isang kakaibang sigaw. Natakot siyang nasira ang kanyang mikropono kaya't nagpasya siyang imbestigahan ito. Ngunit wala pang ilang segundo, narinig na lamang ang kanyang malakas at nagugulumihang sigaw. Nagising ang 2 Amerikanong biologist sa kanilang tent dahil sa sigaw. Iniwan ni Madison si Tracy at pumasok sa kagubatan upang hanapin si Tony. Di nagtagal, natagpuan niya ang sombrero ni Tony na may mantsa ng dugo. Hindi kalayuan sa kanilang kampo. Dahil dito, bumalik si Madison sa tent at iginiit na kailangan nilang pumunta sa pulisya. Subalit bago pa niya maipaliwanag ang kanyang nakita, biglang may humawak sa kanyang leeg at hinatak siya palayo. Naiwang mag-isa si Tracy, litong-lito at takot na takot. Maingat siyang nagtangkang lumabas ng tent, ngunit may tumama sa kanyang ulo na nagpawala ng kanyang malay. Lumipat ang eksena kay Madison, na nagising sa likod ng mga rehas sa isang madilim na selda. Napansin niyang may lalaking nagngangalang Rocco na sumusuka sa isa pang selda malapit sa kanya. Habang tumingin-tingin siya sa paligid, nakita rin niya sina Tracy at Tony sa magkatulad na mga selda. Ang buong lugar ay tila isang pab-ilog na piitan. Sa gitna nito ay may isang balon. Samantala, sa mansion, nagdi-dinner si Lisa kasama si Emma at ang anak nitong dalagitang si Julia. Sinubukan ng Amerikana na makipag-usap kay Julia at tinanong kung anong baitang ang kanyang inaaral. Ngunit bigla na lang nitong ibinagsak ang tinidor at umalis sa mesa nang walang sinabi. Humingi ng paumanhin si Emma sa inasal ng anak at ipinaliwanag na hindi pumapasok sa paaralan si Julia dahil mayroon nitong personality disorder. Bagamat 13 taong gulang na ito, ayaw nitong kumilos ayon sa kanyang edad. Nang marinig ito, nagpasalamat si Lisa kay Emma para sa hapunan at nagpaalam na para magpahinga. Samantala, si Aruda, isang malaki at matipunong lalaki na may sobrang maputlang balat, dahan-daang pumasok sa lugar kung saan naruroon ang mga selda. Sinimulan niyang obserbahan ang bawat bilanggo bago tuluyang lumapit sa balon sa gitna. Hindi napigilan ni Tony ang kanyang galit kaya't sinimulan niyang sigawan si Aruda at iginiit na palayain siya. Ngunit nanatiling tahimik si Aruda at ibinaba ang isang bakal na timba sa balon upang kumuha ng tubig. Patuloy na sumigaw si Tony ng iba't ibang pagmumura hanggang sa tuluyang mainis si Aruda. Lumapit siya sa selda ni Tony at sinaksak ito sa likod gamit ang isang malaking kutsilyo. Sa takot, walang nagawa ang mga babae kundi panoorin habang hinahatak ni Aruda ang walang malay na katawan ni Tony patungo sa balon at itinapon ito sa loob. Sa mansion, unti-unting sumusulong si Lisa sa kanyang gawain sa pagpapanumbalik ng painting. Lubos siyang nakatuon sa kanyang trabaho nang biglang makita niya ang isang kakaiba at nakakatakot na mukha na parang mukha ng pusa sa ilalim ng mga nasirang layer.
Nabighani si Lisa at sinubukang tanggalin ang makapal na uling mula sa mukha. Ngunit bigla na lamang umalingaw-ngaw ang isang matinis na sigaw sa paligid ng silid na nagpanginig sa kanya. Natigilan siya sa takot at aksidenteng nasugatan ng daliri gamit ang kanyang kasangkapan. Nag-aalala, maingat niyang hinubad ang kanyang guwantes. Ngunit tumalsik ang kanyang dugo sa painting. Lumipat ang eksena sa selda kung saan sinusubukang tumakas si Rocco gamit ang isang file mula sa nail cutter. Subalit sa sobrang kaba, nahulog ang file sa kanal sa ilalim ng selda. Dahil dito, humarap si Rocco kay Madison at isiniwalat na may isang daanan sa ilalim ng kanyang selda. Ngunit nawala na niya ang kanyang kasangkapan. Nangako siyang magdadala ng tulong kung matutulungan siyang makatakas. Sa huli, inihagis ni Madison ang kanyang Swiss Army knife papunta sa selda ni Rocco, at nagawa itong makuha ni Rocco. Kinagabihan, habang natutulog si Lisa, isang hubad at nakakatakot na figure ang pumasok sa kanyang silid at humiga sa tabi niya. Sinimulan nitong haplasan siya ng marahan. Inilapat ang kamay nito sa kanyang leeg, ngunit bigla itong sinakal si Lisa, dahilan upang magising siya sa gitna ng takot at pagkataranta. Ang mukha ng nilalang ay sobrang nakakatakot, at nagsimulang mahirapan si Lisa sa paghinga. Halos ikamatay niya. Sa puntong yon, bigla siyang bumalik sa realidad at nagising na nakaupo sa isang upuan. Agad na napunta ang kanyang paningin sa painting na nasa harapan niya. Sa kanyang matinding takot, napansin niyang isa sa mga figure sa painting ay kahawig na kahawig ng nilalang na nakita niya sa kanyang panaginip. Dahan-daang lumapit si Lisa sa painting, ngunit biglang dumating si Julia sa silid. Sinabihan siya ng dalagita na tumakas na at binalaan siya na ang painting ay isinumpa. Bago umalis, sinabi pa ni Julia sa nakakatakot na paraan na kung itutuloy ni Lisa ang pagpapanumbalik ng painting, susundan siya ng sumpa habang buhay. Samantala, lalong lumalala ang kalagayan ng mga preso sa bilog na piitan. Dumating muli si Aruda at ibinaba ang isang bakal na timba sa balon. Mula sa mga anino, lumitaw ang payat at abong pares ng mga braso na kinuha ang timba sa ilalim ng balon. Ang nilalang na nakatira doon ay hiniwa ang sariling bisig at pinatulo ang maraming dugo sa timba. Pagkatapos, hinatak ni Aruda ang timba pabalik at inilapag ito sa gilid bago siya nagtungo sa selda ni Rocco. Napagtanto ni Madison na kung mamatay si Rocco, wala nang makakatakas mula sa impyernong lugar na yon. Sa isang matapang na desisyon, sinimulan niyang asarin si Aruda. Gumana ang plano, at lumapit si Aruda sa kanyang selda. Ngunit sa halip na mapalayo siya, brutal na binalatan ni Aruda ang mukha ni Madison bago ito itinapon sa balon. Solidong plano, Madison. Samantala, sa wakas ay nakita na ang nilalang na naninirahan sa dilim ng balon. Isa itong nakakadiring, pangit, at maputlang nilalang na parang multo, at ito'y nagpapakain sa mga bituka ni Madison. Balik sa mansion, nagkaroon ng pag-uusap si Lisa kay Emma tungkol sa painting. Hindi sinasadyang nabanggit ni Lisa na may ilang nakakakilabot na kwento si Julia tungkol sa painting. Ngunit minaliit ni Emma ang mga sinabi, na sinasabing madalas na gumagawa si Julia ng mga kakaibang pantasyang kwento sa kanyang isipan. Hinimok din ni Emma si Lisa na mag-focus sa kanyang trabaho. Sabay paalala na ayon sa kontrata, anumang pagkaantala sa paghahatid ay magreresulta sa mabibigat na multa. Dahil sa tumitinding presyon, uminom si Lisa ng mga antidepressant bago bumalik sa trabaho. Malapit na sana siyang magsimula nang bigla siyang makarinig ng umiiyak na tao malapit sa kanya. Maingat niyang sinundan ng tunog at natagpuan si Madison na malubhang sugatan at umiiyak sa isang bathtub. Sa sobrang takot, tumakbo si Lisa palabas ng silid at nabunggo si Emma. Dito nasira ang ilusyon, at napansin ni Lisa na wala namang ibang tao sa banyo. Galit na galit si Emma sa madalas na pagkabahala ni Lisa at binalaan siya na kung hindi matatapos ang trabaho sa takdang panahon, pagsisisihan niya ito. Samantala, sa piitan, sa wakas ay nagawa ni Rocco na buksan ang rehas na nakatakip sa pasukan ng kanal. Masaya siyang pumasok ng una ang ulo, ngunit biglang may nakakatakot na nangyari. Isang payat at maputlang pares ng mga braso ang humawak sa kanyang leeg at nagsimulang balatan ang kanyang mukha. Agad siyang pinatay ng nilalang na parang multo bago ito nagsimulang kainin ang kanyang laman. Sa kabilang dako, habang abalang nagtatrabaho si Lisa upang tapusin ang pagpapanumbalik ng painting, muling nagpakita si Julia. Isiniwalat ng dalagita na ginawa ang painting noong 1493 at nagpapakita ito ng kanyang ina na nagsasagawa ng sakripisyong tao upang tawagin ang isang nakakatakot na nilalang na tinatawag na Goren. Nang lumitaw ang halimaw, ipinakulong ito ni Emma, at mula noon ay ginagamit niya ang dugo nito upang manatiling bata. Dagdag pa ni Julia, kapag tinamaan ng pulang buwan ng painting bago maghating gabi, mananatili ang sumpa sa loob ng panibagong 500 taon. Bilang patunay, isiniwalat ni Julia ang detalye tungkol sa huling 3 biktima, 2 babae. Isa'y may maitim na balat at ang isa'y blonde, at isang lalaki. Eksaktong tugma ang mga ito sa 3 turista na nakilala ni Lisa sa bus. Dinala ni Julia ang Amerikana sa lokasyon kung saan nakakulong ang mga biktima. Habang papalapit sila, nakita nila si Aruda na nagbubukas ng pinto at bumababa sa basement. Ngunit biglang tinawag ni Emma ang kanyang anak, kaya't napilitan si Julia na umalis. Determinado na tulungan ang mga bihag, kinuha ni Lisa ang isang bakal na pamalo at maingat na bumaba sa hagdan patungo sa basement. Dumaan si Lisa sa isang pinto at sinundan si Aruda papunta sa basement. Mula sa kanyang pwesto, nakita niya ang higanteng nilalang na pumasok sa silid ng mga selda. Sa hindi inaasahan,
Natamba ni Lisa ang ilang bakal na baras, na nagdulot ng malakas na ingay. Mabuti na lang at agad siyang nagtago sa ilalim ng isang mesa bago pa siya mahanap ni Aruda na dumating upang mag-imbestiga. Habang nakatago, natanong ni Lisa ang mga pugot na kamay at paa na gumagapang at puno ng mga uod, na lalong nagpatindi sa kanyang takot. Samantala, inakala ni Aruda na mga dagalang ang sanhi ng ingay, tulad ng isang karaniwang NPC, at bumalik ito sa silid ng mga selda. Makalipas ang ilang sandali, nanigas sa takot si Tracy habang papalapit si Aruda at binubuksan ang kanyang selda. Sa kabila ng takot, matapang niyang sinuntok si Aruda at sinubukang tumakas. Ngunit nadapa siya sa hagdan at nawala ng malay. Pagkagising ni Tracy, nakita niyang nakatayo si Aruda sa ibabaw niya. Hawak ang isang pulang mainit na kutsilyo. Walang awa nitong idinikit ang kutsilyo sa kanyang mukha. Sinunog ang kanyang balat. Pagkatapos, binuhat siya ni Aruda at dahan-daang ibinaba sa balon. Sa kritikal na sandaling ito, ginamit ni Lisa ang bakal na pamalo at pinalo si Aruda sa ulo mula sa likuran. Napabagsak ang higanti at pansamantalang nawala ng malay. Sinamantala ni Lisa ang pagkakataong ito upang hilahin si Tracy palabas ng balon, at sabay silang tumakbo palayo. Samantala, dahan-daang nagkamalay si Aruda at inikat ang paligid. Napansin niyang bukas ang isang daanan sa isa sa mga selda, pati na rin ang kalahating kinain na katawan ni Rocco. Sa kanyang matinding pagkabahala, napagtanto niyang ang demonyong nakakulong sa ilalim ng balon ay nakalaya na. Nang lumingon si Aruda, nakumpirma ang kanyang takot nang makita niya ang maputlang multo na nakatayo sa harapan niya. Napag-alaman na ito ang demonyong si Goran, na ikinulong ni Emma noong mga nakaraang siglo. Walang awa itong umatake at nilamon ang laman ni Aruda. Nagbago ang tagpo kay Tracy at Lisa, na nakatakas palabas ng mansyon. Laking ginhawa nilang makita si Marcus. Ngunit sa nakakagulat na pangyayari, binaril ni Marcus si Tracy gamit ang kanyang pana. Binyantaan niya si Lisa at pinilit itong bumalik sa silid na may painting. Sa loob, nakita ni Lisa ang ilang tao, kabilang si Emma at ang pangit na nilalang na sumakal sa kanyang bangungot. May hawak silang mga kandila at hinihintay ang pagdating ng hating gabi. Inutusan ni Emma si Lisa na tapusin ang pagpipinta bago mag-alas 12, labag man sa kalooban. Nagpatuloy si Lisa sa kanyang trabaho, at unti-unting lumitaw ang imahe ni Emma sa canvas. Ang mukha ni Marcus ay naipinta rin sa tabi ni Emma, at nagsimula silang mag-chant, habang tila wala ng pag-asa. Biglang dumating si Julia na may dalang kandila. Inutusan niyang umatras ang lahat at nagbantang susunugin ang painting. Galit na galit si Julia at sinabing ikinulong siya ni Emma sa katawan ng isang bata sa loob ng maraming siglo. Dahil dito, lalong nagalit si Emma at inutusan si Marcus na patayin si Julia. Ngunit bago ito magawa, binuhusan ni Lisa ng cleaning solvent ang mukha ni Marcus. Sa galit, sumigaw ng malakas si Emma at panya na si Lisa. Habang papatayin na ni Marcus ang mga babae, biglang lumiwanag ang silid dahil sa sinag ng buwan. Unti-unting nagbago ang anyo ng lahat, at sila'y bumalik sa tunay nilang edad. Isa-isa silang natuyo at naging abo. Habang nakatingin sa takot, nakita ni Lisa at Julia na mabilis na tumanda si Emma hanggang sa maging abo at maglaho. Sumunod na nagbago si Julia, at lumitaw ang kanyang tunay na edad. Bago siya tuluyang maging abo, nagpaalam siya kay Lisa. Ngayon, mag-isa na lang si Lisa. May tama ng palaso sa tiyan, at pilit na tinangkang makalabas. Ngunit hinaranggan siya ni Goran, na tumuloy papunta sa kanya. Agad isinara ni Lisa ang pinto, ngunit pinaghahampas ito ng demonyo. Sa desperasyon, lumapit si Lisa sa painting at binura ang bahagi ng tiyan. Nang makapasok si Goran, sinimulan niyang bigkasan ng tiyan mula sa painting. Sa hindi inaasahang pangyayari, sumigaw ng malakas si Goran bago bumagsak sa sahig. Lumipas ang 30 taon, at makikita si Lisa sa mansyon. Kasing bata pa rin gaya noong dumating siya sa Senuki. Sa ibaba, makikita ang isang grupo ng mga doktor at si Goran, nakatali ng mahigpit sa isang kama. Lumapit si Lisa at malamig na inutusan ng pinuno ng doktor na dagdagan ang produksyon. Sumunod ito at nag-inject ng serum sa lalamunan ni Goran, na nagpatili ng nakakakilabot. Halata na ginamit ni Lisa ang chant upang ikulong si Goran at gamitin ang dugo nito para sa kanyang walang hanggang kabataan.